guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ug maayong hapon kaninyong tanan. It's me, ang madam na negosyante, Tweety Bird. Well, for today's topic guys, ay sasagutin po natin yung lahat ng nagko-comment po sa ating comment section. So bago pa po natin sagutin ang lahat ng mga tanong nila guys, gusto ko lang po magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta ng aking video guys. At sa lahat ng nag-subscribe, at sa lahat po na nagko-comment sa ating comment section. Maraming salamat po sa suporta ninyo. So ngayon guys, pag-uusapan po natin ang aking business na mabenta talaga dito sa aking tindahan guys, na hindi ko talaga in-expect guys na dudumugin talaga ng aking mga kapitbahay at pati dayo guys, alam na nila na meron po akong bentang ice candy. So ngayon guys, meron po akong isang reseller guys na mag-order sa akin ng 100 to 150 pieces. So kung tutuusin guys, pwede pa po ako magdagdag ng maraming reseller, pero sa sitwasyon ngayon guys, medyo hirap talaga sa part ko na magdagdag pa po ako ng maraming reseller. Na dati naman talaga ay marami po akong reseller guys, na nag-iiwan na po ako sa kantin, sa karinderya at saka sa mga tindahan guys. Pero sa ngayon, hirap na talaga sa part ko na pabalakin kung ano yung sinimulan ko noon. Meron na po kasi akong munting sari-sari store guys na pinagkakaabalahan sa ngayon guys. So, kasi sa ngayon lang talaga guys ay nag-adjust pa talaga ako. So ang ginawa ko talaga kung ano lang talaga ang makakaya, kung pwede kong magawa dito sa aking sari-sari store guys. So ngayon guys, marami talagang nagtatanong kung bakit daw walang cornstarch yung ice candy ko. Na bakit daw hindi daw niluluto, na hindi ba daw malabnaw, icy, so ganito ganyan, hindi ba daw matabang, kung ano-ano pa talagang mga comment nila guys. Happy po talaga ako sa aking mga subscribers guys at saka sa mga viewers ko na nagka-interest po talaga sila sa pagtatanong ng aking ice candy guys na ginawa guys. Gumawa lang naman po talaga ako ng ice candy na hindi na po talaga ako ma-hassle. Kasi nakikita ko naman talaga yung pinsan ko guys na gumagawa siya ng ice candy tapos nagluluto talaga siya ng cornstarch. So ayun, hindi ko talaga siya ginaya guys kasi iniisip ko medyo ano talaga ng oras guys kasi magluluto ka. At hirap naman talaga kung hindi mo talaga masyadong maluluto yung cornstarch. Sa ganyan may cornstarch talaga guys, kailangan talaga lutuin ng maigi yan. Para naman sa ganon, hindi po mag-aano yung tiyan ng kumakain ng ating ice candy. So meron talagang nagko-comment guys na hindi ba daw smooth or nagyayalo yung aking ice candy. Kumbaga nagfe-flex ng pagyayalo guys. Well, sa cornstarch kasi guys, may kaibahan kasi yung niluluto tsaka hindi niluluto. Kasi yung cornstarch nga niluluto ay mag-smooth talaga ang resulta niyan kasi naglulugaw ka, di ba? Sa hindi naman niluluto, syempre maisip ng iba na baka magyayelo yon. Pero nagkakamali po talaga kayo. Kasi ang ginawa ko talaga para hindi po talaga magyayelo yung aking ice candy guys, ay sinagad ko talaga sa gatas. Kung matry nyo lang talaga ang isang portion ng aking ice candy guys, siguradong babalik-balikan talaga ng inyong mga suki loves yan guys. Kasi masarap naman talaga ang ating ice candy. Ito nga pala yung ginawa ko guys, ay 2 set. Sinabay ko na talaga para makarami po ako ng gawa. Alam nyo ba guys, na mabenta talaga yung ice candy ko. Dati pa lang guys, mayroon na talaga akong mga suki. Kaya talagang ubusin ng aking mga suki ang 100 to 150 pieces sa isang araw guys. So para po akong nagkakantin dito guys. Kung tutuusin guys, kung pwede lang araw-araw po akong gumagawa ng ice candy. Kaya nga, meron po akong reseller guys. So ang ginawa ko, pinagsabay ko talaga ang 2 set kasi sa isang set talaga ay makagawa po ako ng 150 pieces pataas guys. Itong pag-ice candy ko talaga, isa nga pala ito sa aking monkey business. At meron pa po akong ibang business guys, katulad ng munchkin, tapos pastillas. At meron pa po talaga akong gustong gawin dito sa aking tindahan guys, na hindi pa talaga ako makapag-proceed ng ibang paninda guys kasi naubos na po yung oras ko sa kagagawa nitong ice candy na halos talaga araw-araw po ako gumagawa ng ice candy. Tapos gagawa pa po ako ng munchkin at saka pastillas guys na isa din sa mabenta dito sa aking tindahan guys. So ganun talaga kabisi ang lola nyo guys sa kagagawa ng kanyang produkto. Kaya gusto ko lang talaga i-share sa inyo guys kung gaano talaga ako kabisi dito sa aking sari-sari store guys. Kung tutuusin, hindi lang talaga yan lang ang pwede kong magawa dito sa aking tindahan guys. So advantage talaga ito sa lahat ng nagsari-sari store na katulad ko guys, na ang customer po talaga ang lumalapit sa atin. So tayo na lang po gumawa ng diskarte kung ano talagang pwede nating ibenta. Sa ganitong paraan guys, malaking tulong na talaga ito na meron po tayong extra income sa loob ng ating sari-sari store. Hindi naman talaga pwede guys na umasa lang tayo kung ano lang ang benta po natin sa loob ng isang araw guys. At magkano lang naman talaga ang patong po natin sa isang item guys. At hindi rin natin maiiwasan yan guys na kumukuha po tayo sa pang-araw-araw nating pangangailangan dito sa loob ng ating tindahan guys. So mas maganda talaga na meron po talaga tayong extra income. Hindi naman talaga madali maghanap ng pera guys, pero mas masarap isipin na kumikita ka. So ayan na guys, tapos na po tayo at naibilang ko talaga siya sa 315 pieces. So sa 810 na puhunan guys,
umabot talaga siya ng 1,575. So kumikita po ako ng 765 pesos na napakadaling gawin guys, na hindi na talaga magluluto. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.